Kinakasual-casual natin ang Diyos ng ganun-ganun na lang. May nagte-text, may nagkukwentuhan, pipreach, may nagmo-Mobile Legends. Ang Diyos po natin na pinaglilingkuran ay hindi Diyos-Diyosan. Diyos po talaga. Ginaganun-ganun na lang natin si Lord. Lord, maraming salamat po. Thank you so much for this wonderful evening that you have given us. We ask you, Lord God, to just be with us tonight, Lord God. Salamat po, salamat po, salamat po, salamat po. All glory to you in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan na si Lord. Ito po ang title natin, Counter. Ay, ang ganda nito. Counter. Isip ako ng isip ng title. Ito talaga. Ito. Okay, so hindi po si Mayweather ang pinakamagaling kumounter. Mamaya, pakita ko sa inyo. Okay, Acts chapter 12, verse 21 to 24. Basahin po natin na season 30, episode 4. Tapos bukas po, God willing, makasama po natin si Pastor Franklin Benitez. God is good. God is good. Basahin natin. Real cute mo, Pastor. Okay, basahin natin ha. Sana. Ito muna. Galit na galit si Herod, verse 20 ng chapter 12. Galit na galit si Herod sa mga taga-Tyre at taga-Sidon, kaya sama-sama ang mga itong pumunta kay Herod para makipag-usap. Na-convince nila si Blastus, yung in charge sa palasyo, na tulungan sila. So, ibig sabihin, ginipit sila ni Herod. Tapos, pumunta sila kay Herod para makipagkasundo. Yan. So, nag-yield na sila. Okay? Tapos, kasi nakadepende sila sa kaharian ni Herod para sa pagkain nila. So, ibig sabihin, ginugutom na sila ni Herod kaya makikipagkasundo na sila. Okay? So, ito yon. Tapos, okay. Can you explain 2 Timothy 2:15? Ngayon na talaga. Explain ko. Sige, 2 Timothy 2:15. Live tayo eh. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Hindi po yan parable, straightforward po yan. It is what it is. Okay, so, kaya po, ayan, do your best. Okay? Kaya po yan, nakatahi po yan sa lahat po na sinabi ni Paul na faith without works is dead. So, nakatahi din yan. Without faith, it is impossible to please God. Faith without works is dead. Tapos, faith without works is dead, si James palang sabi. Kasi, si Paul, sinabi niya basta ibig sabihin, pakinggan nyo ito maigi kasi ang daming umaabuso sa mga sinabi ni Paul tungkol sa faith tsaka sa grace. Okay? Tapos sinasabi nila, hindi mo na kailangan mag-exert ng effort. Hindi mo kailangan mag-exert ng effort para sa salvation kasi hindi mo kaya iligtas sarili mo kahit anong effort gawin mo. Romans 3:23, for all have sinned and fell short of the glory of God. Okay, so kahit anong gawin mong effort, hindi natin maabot yung qualifications para sa salvation. Okay? Pero, mag-exert ka ng, tinawag niya, do your best eh. Do your best. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Why? Because there is such a thing as wrongly handling the word of truth. Kasi the truth is infinite. The truth, the word came from an infinite source, God. Tapos tayo, finite tayo. Kaya kailangan maingat po tayo sa mga sinasabi natin. Okay? Kasi halimbawa kaya ako pag may sinasabi ako na feeling ko, opinion ko lang, kaya di ba minsan ini-stress ko, hindi ko ini-explain, binabasa ko. Ibig ko sabihin, binabasa ko ito, katulad nito, straightforward to. Ano pa i-explain mo dyan? Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the truth. Because if you don't correctly handle the truth, you should be ashamed. Who does not need to be ashamed. So if you're not correctly handling the truth, the word of truth, you should be ashamed. So, yan. So, ganyan. Sabi niya, so ibig sabihin, yung mga, pag hindi mo tinuturo ng tama, yung pinapaturo ng Diyos, gusto mo lang yung kung saan ka na ikinabang, kahiya-hiya yun. So, dapat yung ikahiya. Okay, so, ayan. So, yan po yan. Okay, so, ito na, puntahan na natin. Medyo na-distract ako ng konti. Tsaka naalala ko yung A Million Dreams. Nakatahi po yan lahat. Hindi ka pwede kumapit lang sa isang verse na halimbawa ay
isang verse tungkol sa grace tapos bibitawan mo na lahat ng verses na nagsasabi mag-exert ka ng best mo, i-present mo yung sarili mo sa Diyos sa mga tao, tapos maging mabuting tao. Hindi pwedeng isa lang, kasi kaya nga that's why we have to live by the book, not just by one verse. Yan, Acts 12:21 to 24. Okay. Verse 21, sa araw na pinili ni Herod, sinuot niya, ang ganda sinuot niya ang kanyang special na robe. Ang gandang translation. Okay, sinuot niya ang kanyang special na robe. Umupo siya sa pwesto niya at nagbigay ng speech sa mga tao. Verse 22, hindi tao ang nagsasalita, isa siyang Diyos. Sigaw nila. Mga sip-sip talaga. Ginutom na kasi sila ni Herod. Okay, so, yeah. Tapos, so, shining moment ito ni Herod. No? Si Herod Antipas po ito, hindi ito si Herod the Great. Okay, so, Herod the Great, patay na po yun bago bumalik si Jesus galing Egypt, namatay si Herod the Great. Nakasuot siya ng pinakamamahalin niyang damit. Okay? Ang audience niya ay mga taong ginutom niya. Okay? Tapos, pagkatapos niya mag-speech, nagsisigawan niya mga tao, talagang pabor na pabor sa kanya. At ito matindi, ang sabi, hindi na daw tao yung nagsasalita, Diyos na daw. Diyos na daw yung nagsasalita. Nung moment ding yun, on the spot, hinampas si Herod ng isang anghel ng Panginoon kasi hindi niya pinarangalan ang Diyos. Kinain siya ng mga uod at namatay. On the spot. Nakabihis siya ng pinakamamahalin niyang robe. Nag-speech siya ng pinakamatindi niyang speech. Pinalakpakan siya ng pinakamatinding palakpakan. Tinawag pa siyang Diyos. Tinanggap naman nito. Tinanggap naman niya. On the spot, ang nangyari kay Herod, walang intro-intro, hinampas ng angel, namatay. Hindi lang basta namatay, inuud. Sa chapter 11, chapter 12, verse 1, tsaka verse 2 hanggang verse 3, verse 1 to 3. Si Herod po ito yung gumagawa nito. Nung panahon ding yun, sinimulan ni King Herod ang pag-atake sa ilang members ng church. Pinapatay niya si James, yung kapatid ni John, gamit ang espada. Nang makita niyang natuwa ang mga Diyos sa ginawa niya, Jews po, yung mga Hudyo sa ginawa niya, si Peter naman ang pinahuli niya. Tapos ipapapatay din niya si Peter. Siyempre matutuwa na naman yung mga Hudyo. Pag nakita na naman ni Herod na may natuwa sa ginawa niyang pagpatay sa disciple o sa apostle ni Jesus, ano naman gagawin niya? Ano naman gagawin? Magsusunod na naman, malamang si John naman ang susunod niya. Kung sino yung mga pinaka-prominent, yung mga key persons sa pagpapalaganap ng Christianity, isusunod-sunod niya to, ubusin niya to. Bakit? Gumagawa ba sila ng masama? Hindi. Gusto lang niya ng attention. Gustong-gusto lang niya pag natutuwa sa kanya yung mga tao. Ayan natuwa yung mga Hudyo sa kanya. So kaya isusunod niya pa si Peter. Pinahuli niya si Peter. 'Di ba pinag-aralan natin yung sinundo ng angel si Peter, tapos binukas yung steel gate, ganyan, tapos akala ni Peter na naginip lang siya. Tapos dire-diretso. Tapos pagdating, chapter 12 yan, same chapter. Pagdating sa verse 20, verse 1 to 3 yun, pinapatay niya si James, tapos pinahuli niya si Peter. Tapos in between, from the first paragraphs, tapos yung first segment, tapos second event ay si Peter, kinuha ng angel. Okay, niligtas ng angel. Tapos third event, namatay si Herod. Namatay si Herod. Ba't ako tumatawa? Kinakatuwa ko ba yung pagkamatay niya? Hindi. Natatawa ako kasi akala ng mga tao kasi ganun-ganun lang itrato ang Diyos. Akala nila kasi dahil sinabi ni Jesus na pag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo yung kanan. Akala nila pwede mong ganun-ganunin ang Diyos nang wala lang. Ito po si Herod po ito.
Okay? Very influential, very powerful. Kuya, bakit may mga nangaagawa naman yan ngayon? Minumura nga nila yung Diyos ng harapan, no? Sobrang gracious kasi ni Lord. Sobrang gracious ni Lord. Pero kasi ito si Herod, no? Hindi lang niya tinanggap yung yung glory na para sa Diyos. Ang intention niya, ubusin yung mga apostles para lang sa attention. Isipin niyo gano'ng kababaw tong tao na to. Uubusin niya yung mga apostles para lang sa attention. Kung si Peter, si James pinapatay niya, tapos si Peter gusto niya ipapatay, sa tingin niyo hindi niya ipapatay si Matthew, si John, hindi niya ipapatay si Paul. So yan lahat. Gusto niya ubusin isa-isa. Tapos ang dito, ang sinabi ditong reason kasi hindi niya pinarangalan ang Diyos. So akala nila dun lang yun. Akala ng mga nagbabasa, ito lang to isang segment na to. Sabi ko nga sa inyo, na sinulat yung scriptures, wala naman chapter tsaka verse yan. Wala namang chapter at tsaka verse. So, ibig sabihin, isang buong narrative yan. Nakatahi pa yan, yung pagkamatay ni Herod, nakatahi pa yan dun sa pinapatay niya si James. Sa verse 2, pinapatay niya si James. Sa verse 22, 23. So 22 verse 2 tapos 23. From 2 to 23 lang. Yun lang ang pagitan. Pinapatay niya si James tapos pinatay na ni Lord. Sipin niyo to. Kaya ang title natin, Counter. Okay. God is a terrifying counter-puncher. Nakakatakot ho si Lord. Pag bumalik. Sipin niyo to. Akala ko ba pagmamahal ang Diyos? Kaya nga, mahal niya si Peter. Mahal niya yung mga sumusunod sa kanya. Tapos ginanon. This is not to say na pag merong tumalo sa atin o umapi sa atin, sasabihin natin, papatayin ka ng Diyos. Hindi naman. Hindi naman ganun. Okay, so. Pero I would just like to show you this. Tinan nyo. Tinan nyo to. Again, like ko sinasabi, may mga bagay na hindi ko kailangan explain. Babasahin ko lang. Ayan, binasa ko lang. Pinapatay niya si James, tapos gusto niya ipapatay si Peter, tapos nagbida-bida siya, tapos tinanggap niya yung glory na para sa Diyos, tapos ayun, pinatay siya. Inuud. Ito matindi. Ito yung pinakamalaking counter. Hindi yung pagkamatay ni Herod ang pinakamalaking counter. Ito pinakamalaking counter. Pagkamatay ni Herod, verse 24, ito ang sabi. Pero mas lumawak pa at mas maraming nakarinig sa salita ng Diyos. Okay, isipin nyo. Pinapatay niya si James. Tapos gusto niya ipapatay si Peter. Tapos nangyari, siya yung namatay. Tapos mas lumawak pa yung reach ng gospel at mas marami pang nakarinig ng salita ng Diyos. Grabe. Nung una si Stephen pinapatay. Nung pinatay si Stephen, mga Hudyo ang pumatay. Nung pinatay si Stephen, lalong dumami yung nakakilala sa Lord. Tapos ito ngayon, yung mga key persons na, hindi si Stephen, hindi to kasama sa 12. Ito yung mga 12 na gusto ubusin. Ayan, pumalag na. Pumalag na si Lord dito. Tinumba si Herodes. On the spot, tinumba si Herodes. Tapos yung pinipigilan niya, yun yung mismo. Gusto mong pigilan, sige ito, lalong sasabog to dito. Naalala ko si Voltaire. Kilala si Voltaire. Pag nagkita kayo, kumusta niyo ako? Sabi ni Voltaire, mawawala yung Bible. The Bible will disappear in people's memory. History will not remember the Bible. Mawawala ang Bible sa existence. Sabi niya. Yung Bible na yan, mawawala po yan sa existence. Mawala yan. Nung namatay si Voltaire, 1 century after his death, 100 years after his death, yung mismong bahay niya, naging printing press ng Bible. Sipin nyo. Yung tao na nagsabi na hindi, napaka-influential nito, mayaman to si Voltaire. Sabi niya, hindi, mawawala yung Bible na yan. Wala yan. Walang kwenta yung Bible na yan. 100 years after his death,
Sa tingin nyo, sa Diyos matagal yung 100 years? Para isang kisap mata lang yung kay Lord 100 years. Yung bahay niya, yung bahay ng tao na nagsabi na mawawala yung Bible sa kasaysayan, na mabubura ang Bible sa mundo, doon mismo, doon nilagay ni Lord yung pasabog niya. Yung counter niya doon nilagay. Ginawang printing press yung bahay niya. Ginawang printing press ng Bible. Kaya mag-ingat ho tayo. Para mag-ingat. Mag-ingat ho tayo. Sabi nga nung isang evangelist na popular worldwide, na sabi niya, oo, mabait si Lord. Mabait si Lord. Best friend natin si Lord. Pero di nga siya barkada. Hindi mo siya barkada na pwede mong batok-batukan o yung binubuli-buli mo o yung mga ngao ka ngayon tas di mo naman tutuparin. Mag-ingat ka. Diyos yung kausap mo, baka nakalimutan mo. Ito yung si Paul nabulag. Ito matindi. Grabe ang grace ni Lord kay Paul. Ito si Herodes, grabe. On the spot namatay, inuod. Proud na proud siya sa pinaggagawa niya. Inuubos niya yung mga Christians. Ayan, nangyari. Yan lang, simple lang. So, huwag po natin kakalimutan na to approach the Lord with deep reverence. Tayo mga Christians, marami mga modern day Christians, alam nyo, pag tinignan mo how they treat the worship service, para tayo mga batang naglalaro sa laboratory ng nuclear weapons. Wala daw tayong ka-idea. We don't have the slightest idea of the power we meddle with. Na kinakaswal-kaswal natin ang Diyos ng ganun-ganun na lang. Pipray tayo, Lord, may palakad-lakad, may nagtitext, may nagkakwentuhan, pipreach, may nagmo-mobile legends. Ginaganong-ganon na lang natin si Lord. Diyos ho yun. So, yun po yung lesson natin ngayong gabi. Okay, so, ayoko po kayong palungkutin at takutin, pero gusto ko ipaalala sa inyo. Unang-una, ang Diyos po natin na pinaglilingkuran ay hindi Diyos-Diyosan. Diyos po talaga. Okay? Hindi po siya nagpapanggap na Diyos. Diyos po talaga. Itong Diyos na to, siya yung nagmay-ari ng Milky Way Galaxy, ng Andromeda, ng buong universe. Siya yung nag-stretch ng universe. Hanggang ngayon, nag-i-stretch pa yung universe Okay? So, siya yung nag-stretch ng universe. Siya yung nag-design ng cycle ng day and night, ng years. Siya yung nag-design yan. Siya yung nagsulat ng 3.5 billion letters sa iyong human genetic code, sa iyong DNA. Siya yung nakakaalam ng future mo. Lahat, pati buhok mo, bilang niya. Galang ho natin si Lord. Let us have a deep reverence for the Lord. At ito matindi. Ito matindi. Tingnan niyo to. Yung sinasabi ko kanina, akala ng iba nakahiwalay na tong storya na to. Akala ng iba nakahiwalay na to, this is a separate story altogether. Hindi to karugtong nung pinapatay niya si James. Hindi kasi nung sinulat naman to, wala naman chapters tsaka verses nasa isang chapter nga So they're really closely related to each other. Nung pinapatay niya si James sa verse 2, verse 23, pinatay siya ni Lord. Anong ibig sabihin nun? Tapos sa verse 2, verse 3, gusto niya isunod si Peter. Tapos verse 23, ayun na nangyari. Okay. So, pinalampas lang siya ni Lord dun sa yung parang sabi ni Lord sa mga Amalekites, 400 years hinintay. Huwag niyo mo nang kasi hindi pa umaabot dun sa sukdulan yung kasamaan nila Ito yung pinalampas lang ni Lord dun Pagkatapos niyang gumawa ng mga ganun, gusto pa niya kunin yung glory ni Lord. O sige. Sabi niya sa angel siguro, sige na, tirahin mo. Angel, kating-katin Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin to, although nakakatakot, nakaka-amaze na ganun siya ka-concern sa mga anak niya. Isipin nyo. Hari po ito. Ulitin ko hari ito. Para protektahan ni Lord yung mga anak niya, nagtumba si Lord ng hari. Isipin nyo yun. Nagtumba si Lord ng hari. Ayan, hindi yan ma-deny sa history. Nangyari talaga yan. Kaya mga nagtatanong, kung talaga may Diyos, kung talaga mabait ang Diyos, kung mabuti ang Diyos, ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Although naintindihan ko saan galing yung tanong, pero kung naiintindihan mo kung ano yung nature ng Diyos, hindi dapat ganun ang tanong. Ang tanong,
Kung totoong banal ang Diyos, bakit buhay pa ako ngayon? Yun ang tamang tanong. Kung totoong banal ang Diyos at hindi nagsusurvive ang kasalanan sa presence niya, bakit buhay pa ako ngayon? Ba't di pa niya ako pinapatay? Kasi hindi lang siya banal, pagmamahal din siya. Grabe yung grace ni Lord. Dito sa event na to, makikita mo lahat yung justice ni Lord, yung love ni Lord. Love ni Lord para sa mga anak niya na pinoprotektahan niya, yung justice ni Lord. It comes full circle. Nasabi ko na sa inyo dati, diba, ang love na walang sense of justice, it's not love at all. No? So ayan, that's our lesson for tonight, and it's a beautiful reminder to all of us, no? To always approach the Lord with deep reverence and to fear not, because the Lord is our defender. Amen. Amen. Ipagtatanggol ka ni Lord. Nagtumba ng hari, pagtatanggol ka ni Lord. Ayan, so pray po tayo. Lord, maraming salamat po. We thank you, we honor you, we bless you. Salamat po sa mga realization, Panginoon, dito sa nangyaring ito, Panginoon, sa Book of Acts. Lord, dalangin po namin, Panginoon, naturuan po kami huwag matakot dahil ang tagapagtanggol namin, Panginoon, ang pinakamatinding tagapagtanggol sa lahat, ikaw po yun. Maraming salamat po. Kahit si Herod, Panginoon, hindi umubra po sa iyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. So ano ba naman yung konting kapusin minsan? Ano ba naman yung malungkot minsan? Ano ba naman yung may pandemic? Ano ba naman yun? Si Herod nga eh. Lord, huwag po kang matakot. Alisin po yung takot sa amin, Lord. Magtiwala po kami sa iyo, Panginoon. Magtiwala po kami na alam mo ang ginagawa mo at mahal mo kami at ipagtatanggol mo kami kagaya ng ginawa mo sa mga apostles, Lord God. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Buong galang ka po namin, Panginoon. Niluluwalhati, Panginoon, at inaalala ang pag-ibig mo sa amin. We thank you, we honor you with deep reverence, Lord God. We give you back all the glory and praise and honor and adoration and thanksgiving to you, the source of our life and our light in the darkness. In Jesus' name, amen.